Huwag nang maulit pa ang karahasang nangyari sa lugar na kumitil ng 37 na mga tao mula sa kamay ng mga teroristang komunistang kilusan ng CPP at PANDF. Narito ang eksklusibong balita ni Paul Montibon. June 25, 1989, naganap ang isang hindi makakalimutang pangyayari sa Sitio Rano, Barangay Binaton, Tigos, Davao del Sur. Ang matugong pagpaslang sa 38 katao na kasalukuyang nagsisimba ng pagpapaslangin ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa panguna ni Amado Bayot o Kabensar. Sa lapidang ito, makikita na nakaukit ang mga pangalan ng mga biktima ng Rano Massacre. June 25, 1989, isang alaala ng hinagpis, mapait na kasaysayan ng mga inosenteng sibilyan mula sa kamay ng mga komunistang teroristang kilusan na CPP and PANDF dito sa Davao del Sur. 33 taon na ang nakalilipas nang lusubin ng mga armado ang nooy nakatayong chapel dito sa Barangay Binaton, Digos City at walang awang pinagbabaril at pinugutan ng ulo ang mga inosenteng mamayan matapos na putulin ng mga ito ang kanilang suporta sa pangailangan ng mga armado. Nakilala namin ang isa sa mga nakaligtas sa madugong pamamaslang na ito, si Bai Leticia o Helen Dominguez. Kanyang ikwento ang nakakapangilabot na tagpo na walang awang pagpapatayin ang 20 menor de edad, 10 kababaihan at 7 kalalakihan ng armadong miyembro ng CPP-NPA sa lugar. Anya, payapa lamang na nagsisimba ang mga miyembro ng tribong Bagubot Tagabawa sa Sitio Rano nang marinig nila ang pagbaba ng mga armado at bigla silang nagpaputok ng baril. Agad anya na tumakbo sa bahay ni Nanay Helen ang mga miyembro ng simbahan na nooy malapit lang din sa kapilya. Agad din siyang nakapagtago sa isang sulok hanggang sa narinig na lang nito ang iyak, pakiusap, putok ng baril at lagaslas ng itak na ginamit ng mga rebelde sa mga katawan ng mga biktima mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda. Mga 2 ka oras na ako dito kaya ang sugod sa buso-buso mga alas 10 o alas 9:30. Nahuman mga alas 12:30. Kay dugay good ang kuanadto ka ng ilahang masinggan. Pero ang masinggan, gikan ra sa NPA. Tulo ka masinggan, isa ka masinggan sa simbahan, isa ka masinggan diha sa balay namo ug sa kanang mga pultahan gibutangan nilang masinggan. Pero ang pamilya na ako 5. Tungbana na ako na putlagli ug na ako'y 16 ka dalaga na ako'y 14, na ay 12 ug 8 anyos, surus na namatay. Ang nabilin sa ako, ang nadala na ako sa magnet sa kabuok, kanang 4 anyos pa. Para kay Nanay Helen, hindi makakayanan ng isang taong may mahina ang loob na tingnan ang mga patay na katawan ng mga biktima dahil sa halos nagpira-piraso ang mga ito dahil sa brutal na pagpaslang dito ng mga komunistang teroristang kilusan na CPP-NPA. Nya, tanan nga mga bata nagpatung-patung na yung mga tinain na ang jud, mga wala na yung naong mga kamot nakuha mura nagkadaian na ang mga wala na may itsura ang lawas at yung mga dito sa kuan nya ang dugo murag miawas dito sa among kuan ilaom sa balay murag may baha ang dugo sa among ilaom sa balay. Hinala naman ni Nanay Helen nagawa ng mga armado ang pagpatay sa kanilang mga kasityo
dahil sa ginawa nilang pagtutol at pagtigil na ng pagbibigay suporta sa kilusan. Pero lingid sa kanilang kaalaman ang gagawing ganti ng mga NPA sa kanila. Ang manto sa una nga, wala na may pirmiro NPA pa. Kaya sa una, di man yun ka makaliya kay naaman yung NPA. Suporta man ka kay naaman sila. Permanente. Kung ano nila, di man, matag man yun ka. Pagka himan-himan diya, nakakanaog naman tungkuan tung nakasaka sa una naman itong likuan nga nakasaka. Di siyempre, mahadlok naman pulmi kay na may mga vigilantes sa adto. Hadlok na pulmi spikas. O itong wala namin mag-Tagalog yung PA. Wala namin manghatag. So na, may ihatag namin mo sa ila. Wala namin magpakabana mo. Siguro ito nasuot sila. Makalipas ang mahigit sa 3 dekada ng tuluyan nilang iniwanan at matapang na lumaban para sa kanilang karapatan laban sa mga NPA. Heto at unti-unti na nilang nakakamit ang pag-asa at pagsibol ng bagong kasaysayan sa kanilang lugar na isa ng malaya mula sa kamay ng kalupitan ng mga komunistang teroristang kilusan na CPP-NPA. Tanging hiling na lang ngayon ni Nanay Helen kasama ng iba pang kagaya niyang survivors na hindi na maulit pa ang nakaraan. Bisag unsay ka, daot nila sa mua na ay mga tahidya pero wala ko, walay ipagawas na ako nga kanang dagkong istorya. Sila na lang musabot kay naman po sila'y una-una anak. Ako wala nga, ang nahitabo kaniya dili na mahitabo. Gusto na ako kalipay o kalanglinaw ang madawat namo. Ay naman kay Baby Geraldina Owok, IPS Tribal Chieftain ng Barangay Binaton, Digos City, Davao del Sur, malaki na niya ang ipinagbago ng kanilang lugar ngayon. Mula nang mawala ang mga CPP-NPA dahil na rin sa ibinigay na proteksyon ng pamahalaan sa kanila sa ilalim ng isang detachment force ng Philippine Army. Kaya naman, payo niya ngayon sa mga susunod na henerasyon ng mga indigenous people, gaya ng mga kabataan sa kanilang komunidad, mag-aral ng mabuti. So, ang sa akin, yung sa mga bata, dapat mag-aral talaga sila. No? Mag-aral kasi hindi sila maging victims sa mga ideolohiya ng unang panahon. Yung mga ideolohiyang medyo hindi bagay sa nangyayari. No? Kasi it remains in their minds and in their hearts na merong isang pangyayari dito, yung Rano Massacre of 1989, na isang talagang malagim na pangyayari na hindi na namin gusto pang maging experience pa ng aming mga kabataan. Para kay Princess, bilang isang kabataan, naniniwala rin siya sa kahalagahan ng edukasyon, kung kaya't hinihimok rin ito ang kanyang mga kapwa kabataan sa kanilang tribo na mag-aral ng mabuti at maging huwaran sa kanilang komunidad. Gusto ko lang sabihin na huwag kayong ipagpatuloy nyo lang ang inyong mga dreams. Kahit marami mang pagsubok, kakayanin nyo yan. Para din lang naman yan sa inyo at para din yan sa mga taong may di nakamit dahil di maabot wala silang pera. Kaya magpapasalamat kayo sa inyong mga magulang dahil pinag-aral nila kayo at binigyan ng sapat na pagkain. So, dapat nyo rin suklian ang kanilang pagiging mabuti sa inyo. At kung makakamit nyo man iyon, ay yun na yung bilang pagpapasalamat nyo sa kanila po. Mula dito, nagpasalamat mismo ang tribo Bagobo Tagabawa ng Barangay Binaton dahil sa tulong ng pamahalaan na ngayon masaya na sila.
at tahimik nang namumuhay sa kanilang lugar. Ngayon, malaya na nakakapag-aral ang mga bata, nakakapaglaro sa kalsada, nakakapamasyal sa kanilang lugar, na hindi natatakot na may isa pang insidente ng magpapanumbalik ng kanilang mapait na karanasan sa buhay. 39 IB ang nagpabilin sa MUA, 46 IB tanan nga mga ahensya sa gobyerno. Murag nalipay dito nga. Dili ko nila bulagan kay siyempre di ko nato mahibawaan. Dili lang kay suporta po nila nga pagtanaw. Imuan na may karsada pa ingon dito kay tingalib bisag kamo. Mamisita mo sa Gimasakeran, makato na mo kay nanay karsada. Akong kasalamatan ni Presidente Duterte kay dagan siya gipadala diri nga gikan gyud dito sa nasyonal nga interview sa kuha. Salamat po sa pag-interview kay ako di ko mapili kinsay mo interview sa kuha aron nga may bawaan po ninyo ug unsay kasakit sa nangitabo niya ng Rana Massacre. Bukod sa pagpapasalamat kay Pangulong Duterte, kinikilala rin nila ang malawak na pag-ibig ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kagaya nilang indigenous people. Matatanda ang hindi lang sa pangangaral na ipapaabot ni Pastor Apollo ang kanyang mensahe ng kapayapaan, kundi maging sa pagsuporta nito sa mga programa ng pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF. Ang kaibahan ng gobyerno ng komunista ganito. Pag ikaw ay nakusahan nila, hindi mo alam. Pag ikaw ay natulan nila, hindi mo alam. Kangaroo court doon sa bundok. Hindi mo alam kung ano yung kasalanan mo. Hindi mo alam kung ano yung pinag-usapan nila doon. Basta may kangaroo court sila doon. At nakadecide silang ikaw ay hatulang kamatayan, o utusan na nila ang kanilang NPA group na mga Sparrow unit, babarilin ka na walang awa. Nauna na nagpaabot noon ng tulong si Pastor Apollo sa mga residente sa barangay, kasabay ng dalangin na mayroon pa rin bukas at pag-asa, kasama ang matibay na pananampalataya sa puong may kapal. Akong kasalamatan po si Pastor nga sa iyang birthday. Murag natandog siya. Sakit po yung utang. Wala po samot na ako ang akong debate para sa iya ang pag-birthday niya. Na diri ang target sa iyang nauna. Tungod tingali sa espiritu po na iyan nikitandog na. Para sa ako, di man ka-interview sa ako kundi ligikan kang pastor na natandog ang iyang espiritu. Salamat. Happy birthday ni Pastor. Isa din kasi ang Barangay Binaton sa mga lugar na binigyan ng panahon ni Pastor Apollo ngayong nalalapit na ang kanyang kaarawan upang magbalik ng biyaya para sa mga maralitang pamilya na hangad ang malaya at maayos na pamumuhay sa kanilang komunidad. Noong nakaraang taon nang itayo ang estrukturang ito, ang dead leaf o patay na dahon na sumisimbolo sa pagkamatay ng mga biktima ng Rano Massacre. Habang ang estrukturang binhi na ito ay kumakatawan naman ng isang panibagong pag-asa na mayroon pang magandang bukas para sa mga residente dito. At hindi na kailanman mauulit pa ang masakit na nakaraan. Para sa Pilipinas kong mahal, mula dito sa Davao del Sur, ako si Paul Montibon, SMNI News.